Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na kabilang sa layunin ng Sharia ay ang pagpigil sa lahat ng daan patungo sa haram at paglapit dito. Dahil ang zina ay kabilang sa mga malaking kasalanan at kabilang sa mga kasuklam-suklam na gawain na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." At huwag kayong lumapit sa gawaing nakikiapid dahil katiyakan ito ay karumaldumal na gawain at napakasamang pamaraan. Dahil nito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbawal kasi namang Muslim ang lahat ng mga bagay na pwedeng magdala sa kanya na gumawa ng karumal-dumal na gawain ito. Tulad ng pagbabawal sa laki na sumama sa isang babae na hindi niya mahram. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yakluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahram." Huwag na huwag magsama ang lalaki at babae maliban na lamang kapag kasama ng kanyang mahram. Kaya pinagbawal din sa babae na maglakbay nang wala siyang kasamang lalaki na kanyang mahram. Tulad ng kanyang ama, kapatid o mga anak na lalaki, ito ay para sa kanyang kaligtasan at proteksyon mula sa mga masamang pwedeng mangyari. Kabilang dito ay ang pag-utos sa mga lalaki na ingatan nila ang kanilang mga paningin. Kailangan din nila ibalik ang kanilang mga paningin sa mga bagay na di nila dapat titingnan. Dahil maaaring pagtingin nila sa bagay na bawal ay magdudulot sa paggawa nila ng mga haram na bagay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Qulil mu'minina yaghudduna min abasarihim wa yahfadhu furujahum." Sabihin mo, Muhammad, sa mga mananampalatayang kalalakihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin mula sa mga bawal na bagay at pangalagaan ang kanilang masisilang bahagi ng katawan upang hindi magawa ng kahalayan. Iyan ay higit na dalisay para sa kanila. Katotohanan, Allah ay lubos na nakakabatid sa anumang kanilang mga ginagawa. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag-isipan niyo kapatid, na sinabi ng Allah, sabihin mo Muhammad sa mga matayang kalakihan. Allah ay inutusan ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kausapin at sabihan ang mga naniniwalang kalalakihan, silang mga sumusunod sa mga kautusan ng Islam. Sabihin mo, O Muhammad, sa mga mananampalatayang kalalakihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin at ipinag-utos ng Allah na ingatan natin ay hindi ang ating mga mata bagkus ang ating mga paningin. Ang kautusan ay hindi tayo tumingin sa mga bagay na haram, ibaba o ilayo natin ang ating mga paningin mula sa haram at ibaba natin ito sa mga mabuting bagay o sa mga bagay na di makakasama sa atin. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Katiyakan ang tao ay mananagot sa anuman na ginagamitan niya ang kanyang pandinig, paningin at puso. للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, na ibaba nila ang kanilang mga paningin at pangalagaan ang kanilang masisilang bahagi ng katawan. Magkasunod na nabanggit ang paningin at ang masilan o probadong parte ng katawan dahil ang nakita sa paningin ay pupunta sa puso at pagkatapos ay makaramdam ang puso ng pagnanasa at katunayan na ang puso ang ating damdamin ang kumukontrol ng ating katawan. Kapag ang puso ay mabuti, mabuti rin ang ating katawan. Ngunit kapag ito'y masama, masama rin ang ating katawan tulad ng banggit sa hadith. Ala inna fi jasadil mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Tunay nga sa katawan ay mayroong isang laman. Kapag ito'y naging maayos, ay maayos din ang buong katawan. At kapag ito naman ay nasira, sira din ang buong katawan. Tunay na ito ay ang puso. Ang paningin ay bintana ng puso.
at hindi natatanggal ay at hindi tatagal ay lahat ng nakikita ay paningin ay mapagpapagalaw sa nararamdaman ng puso. Kaya kung haram ang mga bagay na nakikita ay paningin, ay gagalaw nito ang pagnanasa ng puso at kalaunan ay kukontrolin sa katawan na gumawa ng masama. Kaya sa aya ay magkasunod ang pag-iingat sa paningin at sa pribadong parte ng katawan dahil ang pag-iingat sa pribadong parte ng katawan ay depende kung anong makikita sa paningin. Ang sunod naman ng aya ang ating nabanggit na nagutos sa pag-iingat ng kalakihan sa kanilang paningin ay ang aya nag-uutos ng mga kababaihan na ingatan rin ang kanilang paningin at ang mga kanilang pribadong parte ng katawan. Ito ay para maiparating sa lahat na ang isyu rito ay sinaklaw ang parehong lalaki at babae. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. At sabihin mo rin sa mga mananampalatayang kababaihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin mula sa mga bawal na bagay at pangalagaan ang kanilang masilang bahagi ng katawan upang hindi makagawa ng kahalayan. Ikaw na babaeng Muslim at ikaw lalaking Muslim, kayong dalawa ay pinag-utusan na ingatan ang inyong mga paningin. Huwag kayong tumingin na sa pinagbawal sa inyo dahil katotohanan na ito ay mas mabuti at mas dalisay sa inyong mga puso at sitwasyon. Dahil dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iyakum al-jalus fiturukat. Huwag kayong upo sa mga daanan. Wala naman kaming ginagawang masama o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagot ng mga sahaba, in kuntum labudda fa'ilina wa atu tarika haqqa. Kung talagang narapat ninyo itong gawin, ay inyong ibigay ang karapatan ng daanan. Ano ang karapatan nito, Propeta ng Allah? Tanong ng mga sahaba, sagot ng Propeta, kaful ada wa gaddul basar wa ifsya'is salam wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Pagpigil sa nakakapinsala sa mga tao, pagbaba ng paningin, paglaganap ng salam, pag-utos ng mabuti at pagbawal ng masama. Kabilang sa mga karapatan ng daan sa mga tumatambay dito ay ang kanilang ingatan ang kanilang mga paningin sa mga dumadaan na kababaihan. Dapat din sa kalye na huwag nilang itingin ang kanilang mga mata sa mga masama o haram na bagay. Sinabi ng Propeta Muhammad, La tutba'u nadratun nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal thaniya. Huwag mong sundan ang unang tingin dahil tunay na sa iyo yung unang tingin at hindi para sa iyo ang pangalawa. Ibig sabihin nito mga kapatid sa panampalatayang Islam na baka makakita ka ng babaeng ng biglaan sa unang pagkakataon, dapat sa iyo ay ilihis mo na ang paningin mo sa kanya at hindi pwedeng tingnan siya ng pangalawang beses. Sinabi ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, tinanong ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa biglaang pagtingin. Ang sagot ng propeta ay ilihis ko ang aking paningin. Inutusan niya na ilihis ang kanyang paningin dahil katotohanan na ito ay magpoprotekta sa kanya mula sa maaring paggawa niya ng haram. Kapatid sa Islam, katotohanan na kapag inilis mo ang inyong paningin o kapag iningatan mo ito mula sa pagtingin ng mga bagay na hindi halal sa iyo ay magdudulot ng isang magandang bagay. Sa hadith ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadara ila mahasin mar'ati thumma gadda basaruhu awrathu Allahu imanan fi qalbi yajidu hilawat dalik. Sino man ang nakita niya ang mga kagandahan ng isang babae at pagkatapos ay kanyang binaba ang kanyang paningin, siya ay bibiyaan ng Allah ng pananampalataya sa kanyang puso na kanyang malalasap ang tamis nito. Kapatid sa Islam, katakutan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong sarili at katakutan mo Allah sa ukol ng mga Muslim. Iyon, alamin mo ang anumang masama o pambabastos na iyong gagawin ay tiyak na babalik sa iyo. Kung nirespeto mo ang mga kababaihan ng ibang tao ay respeto rin nila ang iyong mga kababaihan. Iwasan mo na makasira o makasama sa dangal ng ibang tao dahil dito'y maalagaan ang iyong dangal at ang iyong pagkatao. Kapatid sa Islam, katotohanan na ang iyong paningin ay pwede mong ikapahamak
Titingin ka sa isang bagay na hindi mo kayang kontrolin at hindi mo kayang tiisin. Pagkatapos ay magkakasakit ang iyong puso at hindi magpanatag at magkakagamot lang ito kapag nahulog ka sa haram. Kaya sinabi ng Allah sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin minan nisa in takaitunna wala takhda'anna bil qawli fayatama'a alladhi fi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. O mga asawa ng propeta, kayo ay hindi katulad ng ibang karaniwang mga babae. Kung inyong kinakatakutan ng Allah sa makatuwid, huwag kayong maging malambot sa pagsasalita sa mga lalaki upang di magnasa ang sinuman na ang puso ay may sakit pagkos magsalita ng kapita-pitagang salita. Pinagbawalan sila ng Allah na makipag-usap ng malumanay o mainhin sa mga kalalakihan dahil ang mainhin ng pagsasalita o pagkikipag-usap sa babae sa estrangherong lalaki ay napakapagpalambot ng puso ng lalaki at pwedeng mauwi sa hindi inaasahang masamang bagay. Nangaalipin ng Allah ang Propeta Muhammad SAW ay kanyang binilang ang di pag-iingat sa paningin na maituring na zina ng mga mata. Kanyang sinabi, Kataballahu zina ala ibni Adam wa huwa mudraka la mahala. فزنا لسان النطق وزنا الأديان استماع وزنا العينين النظر وزنا اليدين البطشة وزنا الرجلين القطة والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذب. Isinulat ng Allah ang zina sa anak ni Adam at hindi siya makakawala mula rito. Ang zina ng dila ay pagsasalita, ang zina ng mga tenga ay ang pagkikinig, ang zina ng mata ay ang pagtitingin, ang zina ng mga kamay ay ang paghahawak, at ang zina ng mga paa ay paghakbang, at ang sarili ay nangarap at nagnanasa, at ang pribadong parte ng katawan ay sa katuparan ito o pasinungalingan. Ang ibig sabihin ng zina ng mata rito ay kapag tumingin ito sa mga haram. Kaya kayo ay matatakot sa Allah, pangalagaan ninyo inyong relihiyon at ingatan ninyo ang iyong mga paningin at sa mga kababayan katakutan ninyong Allah at huwag na huwag kayong gumawa ng mga bagay na maging sanhi ng fitna. Katakutan ninyo ang Allah sa inyong mga sarili dahil katotohanan na ang karamihan sa mga kababayan ay nagsimula ng magkulang sa kanilang pananamit. Lalabas sila at pupunta sa iba't ibang lugar na sila ay may malakas na pabango at nakasuot ng sobrang pampaganda. Kaya naman sila ay nakakatawag ng atensyon sa mga kalakihan dahil dito ay sinasamahan sila ng iba't ibang uri ng kasama. Kaya't matakot kayo sa Allah at kayong mga kaban-ingatan ang pangalagaan ninyo. Inyong mga dangal at lumayo kayo sa mga fitna. Maging isang mabuti kayong muslimah at lumayo sa mga bagay na kanyang ikapapahamak. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na gawin siyang sentro ng atensyon ng mga kalalikihan. At para sa mga kalalakihan at kababayan, lumayo kayo sa anumang fitna at iyong pangalagaan ang iyong reliyon at katakutan at matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may mga ilang bagay na tutulong sa inyo sa pag-iingat sa inyong mga paningin at paghihintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Una, ang pagsasaisip na palaging nakamasid ang Allah at alam niya ang lahat ng naramdaman at naisip ng kanyang mga alipin. Dahil dito ay mahiya ang isang alipin sa Allah kapag siya ay gumagawa ng isang kasalanan. Pangalawa, ang pagpaparami ng mabuting gawa at pagsamba upang madagdagan ang kanyang iman o paniniwala. Dahil dito, malalasap niya ang tamis ng pagsamba at kasuklaman niya ang bumalik sa paggawa ng kasalanan. Pangatlo, ang pagtatayo ng sala sa paraang ikakalugod ng Allah dahil nakadepende sa kung paano ialay at gawin ang isang alipin ng kanyang sala at ang resulta nito ay mapigilan siya sa gumawa ng masama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan ang pagdarasal ay pumipigil sa mga kahalayan at kasamaan. Pang-apat, ang pagtatayo ng mga sunna o voluntaryong mga sala
pagkatapos o bago ang 5 obligadong sala dahil isinalisay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِنْ نَوَافِلِ حَتَّى أَحَبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Habang nanatiling lumapit sa akin ang aking alipin sa pamamagitan ng mga voluntaryong pagsamba hanggat sa akin siyang maibigan. Kapag akin siyang naibigan, ako ang kanyang pandinig na kanyang ipanagdidinig. At kanyang paningin na kanyang ipinaniningin, at kanyang mga kamay na kanyang panhawak, at kanyang paa na kanyang panlakad. Nang ibig sabihin, ang makikita niya lamang ay ang mga ipinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. 5, ang pagtitiis sa pagsunod ng kautusan ito. Dahil sino man ang magtitiis sa kanyang pag-iingat ng kanyang paningin, ay tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man ang magpumilit na tumingin sa ipagbawal ay kanyang hindi niya ito maabot. At siya ay tiyak na malulugi. 6, ang pag-alala sa resulta sa pag-iingat ng paningin dahil sinuman ang ingatan niya ang kanyang paningin, gagantimpalaan siya ng paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَتَمِسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. At nanduroon ang mga higaan na ang kanilang mga asawa na ang kanilang paningin ay para lamang sa kanilang mga asawa. At hindi sila tumitingin sa iba na sapat sa kanila ang kanilang kinalaglagyan, at hindi sila nahipo o nagagalaw ng kahit sinumang tao, jin, bago ang kanilang mga sariling asawa. At ang pangpito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-iwas na pumunta sa mga lugar na puno ng fitna at sa mga lugar na puno ng pagnanasa. Hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.